Dahil yung ating kasi Pangulong Presidente Rodrigo Marcos, matalino po yan. Kaya yung kanyang katalinuhan at kanyang natin pinag-aralan, ginagamit po niya yan sa tama paraan. Sa wastong pamaraan, malinis ng gawain, malinis ng hangarin para sa kapwa Pilipino. At yung kanyang pagpapaunlad, ikabubuti po sa ating bansang Pilipinas. At yan po ay pinapaasinso po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating ekonomiya, pagpapaunlad sa ating bansang Pilipinas, yung pagsakripisyo sa ating Pangulo at pagmamahal sa ating Pangulo, hindi po yan mali o tama po yan. Ang kanyang pagsakripisyo at pagmamahal, pagpapaunlad at pagpapaasinso sa ating ekonomiya at sa ating bansa, yan ay nasa tama. At higit sa lahat po, hindi po tayo tinuturuan sa ating Pangulo upang sa ganun magiging masama po tayo sa ating kapwang Pilipino. Again, hindi rin po tayo tinuturuan sa ating inosenteng Presidente, BBM, upang sa ganun tayo po ay magpatamad-tamad at magnanakaw sa kingaman, mapangangkit. No, hindi po tayo tinuturuan sa ating Pangulong BBM. O tayo po ito tinutulungan upang sa ganun pagsamantala lang man din yan ang pagtulong sa ating Presidente. Dahil tulad ng tayo ay nasalanta, hindi naman po yan awa ng Diyos, hindi naman po yan na habang buhay kayo masuportahan na lang lagi na kahit hindi kayo nasalanta sa Baguio ay suportahan pa rin po ba kayo? Sabay, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil hindi po tayo nasalanta sa Baguio at hindi po tayo binabagyo. So, tayo po ay hindi po tayo nakapagbigay ng mabigat na problema at alalahanin sa ating Pangulo. Diba? So, yan ay Diyos na po ang nagpasa sa atin na tayo po ay hindi pinipinsala sa Baguio at hindi tayo nasalanta. Bakit? Dahil ang Diyos ay may awa sa atin at tayo ay pinapayuhan sa Panginoon na tayo ay wag tayo magkakasala sa ating kapwang Pilipino upang sa ganun hindi po tayo paparusahan niya. Diba?